Now, we are still in the issue of providence, and this is maybe the last lesson dito sa chapter 5. And then next Sunday, we have another lesson. But we will break muna sa 1689 sapagkat sa Sunday po ang ating speaker si Dr. Jerry Balacqua, and ang kanyang topic ay about biblical, parang Bible and health issue, no? Since he is a doctor. So maganda siguro na magandang pagkakataon din 'yon para meron tayong matutunan o may ma-remind sa atin pagdating sa usapin ng kalusugan at pagtuturo ng Bible, at ang magtuturo rin sa atin ay isang medical doctor. So maganda yan. He's a doctor and a preacher and a professor at the same time. He's a graduate of parang sa UP School of Medicine, College of Medicine, I mean. So, now, itong issue ng providence, let me just say to you na it is very helpful for me, personally, kasi siyempre habang lumalago ka sa buhay Kristiyano mo, marami ka nakikita na mga bagay sa ating mundo at maraming bagay na nangyayari na minsan naki-question mo yung makapangyarihan ba talaga ang Panginoon, 'di ba? Mayroon ba talagang siyang, bakit parang nangyayari, nagpo-prosper minsan yung kasamaan, o minsan natatalo yung mga bagay na matuwid ng mga kalikuan. At itong providence helped me a lot in my in many confusions in my minds. So it is good that in 1689 London Baptist Confessions, nagbigay siya ng malaking portion sa pag-aaral pagdating dito sa providence ng Panginoon. And as I said last time, the word providence cannot be found in the Bible. Just like Trinity, no? Just like Trinity, you cannot find that in the Bible. Just like other terms, no? But Trinity and providence is being taught in the Bible. It is not, alam nyo kasi minsan, ang problema sa marami, minsan nakala nila yung Bible by letters lang. Kung ano yung nabasa mo sa letra, dapat yun lang. Hindi. Yung Biblia natin, may espiritu yan. No? There is a spirit in it. So, pag binasa mo yan, meron siyang concept na pinalalabas, meron siyang prinsipyo, meron siyang teaching na binibigay sa atin. And sometimes, we struggle with terms. Just like the issue of Trinity. For many, many years, the term Trinity, ay talagang struggle yan sa Christendom. No? So, from the time ng mga apostles, namatay yung mga apostle, during the time ng mga church fathers, yung tinatawag sa church history na patristic period. Yung patristic period, talagang this is the time na talagang hirap na hirap silang na magbigay ng tamang term doon sa concept na nakikita nila sa Bible. So because they cannot avoid the concept. They cannot avoid the concept. Merong concept talaga na lumalabas. Wala lang sa term. Wala lang salita. O kung tawagin ay label. Until si Tertullian, one of the church fathers, ang siyang nakapaggamit o unang naggumamit ng salitang Trinitas. And that explain rightly the concept of Trinity. That there is only one God. There are no two gods, three gods, no? There is only one God. Isa lang ang Diyos. No, malinaw sa Bible 'yan. Walang tatlong Diyos. Hindi dalawa ang Diyos. Pero nakalagay din sa Bible na merong Ama at merong Anak at may Espiritu Santo. At yung Ama ay Diyos. Yung Anak ay Diyos. Yung Espiritu ay Diyos. Pero yung Ama, hindi siya yung Anak. Yung Anak, hindi siya yung Ama. Yung Anak, hindi rin siya yung Espiritu Santo. They are three distinct
persons. But they are all being taught by the Bible na God. No, nakita nyo? Pasabi ng Bible, isa lang ang Diyos. So, ngayon, puputok na yung ulo mo pagdating dyan. So, dahil yung concept na yan nandyan, kinakailangang maituro natin yan. Ngayon, kung papalabasin natin at gagamitin natin yung human logic natin, anong mangyayari? So, you will avoid the concept. You will try to explain it on your own logical thinking. Like, maybe, the Father is the only God, and the Son, no? Hindi sila Diyos. Kundi, sabi ng Iglesia ni Cristo, tao lang siya. O ngayon, i-avoid mo na ngayon yung siya ay Diyos. No? Yung Espiritu Santo, yung ginagamit sa Bible na ang Espiritu Santo ay Diyos, avoid mo na rin yun. Force na lang siya. O pwede rin naman siguro, yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, isa lang sila. Yung Father, siya rin yung Son, at yung Son, siya rin yung Holy Spirit, yung Holy, siya rin yung Father. So magiging Unitarian. Ang tawag natin dyan ay oneness. Hindi rin natin pwedeng tanggapin yun sapagkat doon sa baptism ni Jesus Christ through John the Baptist, nakita natin na may nagsalita yung Ama sa taas, bumaba yung Espiritu Santo sa anyo ng kalapate sa anak. So three distinct persons. So nakita nyo? So may mga bagay talaga na hindi tatama sa logical thinking natin, sa logical minds natin, but it is being taught by the Bible. We have to accept. No? And we have to accept it by faith. And we have to accept it as it is. And just like the issue of providence. Providence is not, the term providence cannot be found in the Bible. But it is there in the Bible. It is being taught by the Bible, no? And if you consider the totality of the Scripture, you can see, no, how God in His action is working providentially to achieve His great purpose. That purpose is for the glory of His name and for the good of His people. Okay? So sa paragraph 1 ng Divine Providence, nakita natin yung overview. Sa paragraph 2, the place of means in Divine Providence. So the Lord is using means, no, in Divine Providence. Gumagamit siya ng tao sa providensya o gumagamit siya ng mga pamamaraan, hindi lang tao. No, halimbawa, ginamit niya ang cross para ma-achieve yung redemption. Ginamit niya maging yung tawag nito, ang kasamaan ni Herodes, ni Pilato, ng mga Pariseyo, para si Jesus Christ, mangyari talaga yung plano niya na, di ba, maganap, na maligtas ang kanyang mga mananampalataya at ma-achieve yung purpose niya na tawagin ang mga mananampalataya niya in His time. But, ang Diyos, hindi siya nakatali doon sa means. Sometimes, He will go above the means and He will go against the means. Di ba? Tulad ng sinabi ko last time. Minsan, ang Diyos gagawa siya ng isang bagay na mas mataas kaysa sa paraan. Halimbawa, nabuntis si Sarah sa edad na 90 years old. That's above the means. No? Pero ba kayong alam na nabuntis ng 90 years old? Ha? Bukod si Sarah ay may problema sa kanyang mattress noong siya ay nagme-mens pa. No? At kaya hindi siya nagkakaanak. Nung sigurado ko nung 90 years old, sarado na talaga ang bahay bata. Pero ba't nabuntis pa siya? So that's above the means. Or sometimes God will go against the means. Diba? Tulad ng sinabi ko, nung inihulog yung 3 mga kaibigan ni Daniel sa pugon, may amoy sunog, wala sa kanila. So, kinakita natin, God is the God who is so powerful, and God is the God who knows what He is doing. He will use the means, and sometimes He will use the other way around. No, He will use things that are above the means or that is against the means. Okay? And then paragraph 4 to 6, God's providence in relation to sin.
So last time, pinag-aralan natin to. Ito medyo mahirap ng konti. No? Maging sa kasalanan natin, andun ang providensya ng Diyos. No? Responsible tayo sa lahat ng ginagawa nating kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos na magkakasala ka mamaya o bukas. Alam niya yun. Kasama yun sa kanyang plano. Yun ang isang problema dahil, di ba, may nagtuturo nga sa kilalang kilala na nangangaral sa telebisyon at wala na rin, namatay na rin siya, na sinasabi niya merong isang bagay na hindi alam ang Diyos. No? At pinagdidiinan niya yon. Ano yon? Hindi daw alam ng Diyos kung anong ipagpapasya mo sa mabuti at sa masama. O, sino yung nagtuturo na yun? Kilala niyo? Ha? Yung taga-Apalit, Pampanga. No? Hindi alam ng Diyos. Kung alam ng Diyos, sabi niya, kung ano ipagpapasya mo sa mabuti at sa masama, ay di dapat hindi niya na tinukso si Adan, no? No? At hindi niya alam na si Adan kakainin nila yung bunga. So, doon binigyan na nila kagad ng limitasyon ng Diyos. Pero ito, yun ang isang punto ko. Sa Bible, ang daming pagkakataon na alam ng Diyos yung gagawin ng tao. Halimbawa, nung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, 'di ba? Ikaw, no, sabi niya, ako ay yung huhulihin siya ng mga 'di ba? Parurusahan siya, huhulihin siya ng mga Gentile. Sabi ni Pedro, idadaan sa ibabaw ng aking bangkay ang sino mang sasaling sa iyo, Panginoon. Ano sabi ni Jesus Christ? Bago tumilao kang manok, 3 beses mo akong itatatwa. O alam na ng Diyos kung ano ipagpapasya ni Pedro. So nung tinatwa ba ni Pedro si Jesus Christ, hindi niya alam yon? Alam niya. So alam niya yung mga desisyon natin na mali. Pero responsible tayo sa desisyon natin. Mananagot tayo dyan. Alam niya yung mga kasalanan natin. Pero responsible ka sa kasalanan mo. Sasagutin mo yan sa Diyos. Tama? So yun ang isang bagay na dapat natin tandaan dyan. Maaring sometimes it is mind-boggling, but it is what the Bible is telling us. Na ganun talaga. At palagay ko, yun ang nagre-resolve sa lahat ng mga issue sa isipan natin. Kasi kahit na nung araw, confused ako sa bagay na yan. Pero tinuro sa pagtuturo ng Bible at ng providensya ng Diyos, naintindihan ko lahat at nagbigay sa akin ng comfort yun. Kaya nga nung minsan tinanong si Spurgeon kung ano ba ang kung paano i-reconcile daw yung 'di ba, yung human responsibility and God's sovereignty. Sabi niya, we cannot reconcile friends because they are friends already. So yung mga magkasundo, hindi mo pinagre-reconcile yan. Yung magkaaway lang pinagre-reconcile mo. Pareho, ibig sabihin yan, pareho nandyan yan eh. Tanggapin mo yan at dapat mong paniwalaan pareho. Sa issue ng sin, unang tiningnan natin, yung sin in relation to sin in general. Providence in relation to sin in general. So nakita natin, sa pangkalahatan, God's providence extends even to the sinful action of His creatures, yet He is not the author of sin. Genesis 50 verse 20, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, you meant it evil for me, but God meant it for good. What you did for me, evil, masama. And, that's why you suffer the consequence ng ginawa ninyong kasamaan sa akin. But, even that kasamaan, God used them for our good. Kasi kung hindi niyo ako ginawa ng kasamaan, hindi ako makakarating dito sa Egypt. At kung hindi ako nakarating sa Egypt, ano mangyayari? Mamamatay ang lahi natin sa gutom. Naintindihan natin yon? And then, in relation to sin of believers, maging sa kasalanan natin, ang mga mananampalataya, andyan ang providence ng Diyos. At sinabi ko noong nakaraan, God wanted us to see, why did God allow? Even tayo mga Christian na magkasala. Sana, hindi na lang, di ba? Kasi, sino ba sa inyo rito gusto nagkakasala? Taas ang kamay. Ako, pastor, gusto ko pang magkasala eh. Pag ganyan ang attitude mo, there's something wrong with you sa Christianity na sinasabi mo, di ba?
Pero nagkakasala tayo, no? Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, nahuhulog tayo sa araw-araw ng buhay natin, no? Pero ayaw natin. Gusto ba ninyo 'yon? At pag nagkasala kayo, ano nararamdaman ninyo? Ha? Success. Ganun ba? Happy. Hindi. 'Di ba? Nararamdaman mo yung bigat sa kalooban mo. Nararamdaman mo na yung guilt nandito sa puso mo. At gusto mong lumapit at sabihin sa Panginoon, tulungan mo ako. Malabanan ko ito. No? Kasi kung ang kasalanan, pinangangatwiranan pa natin, di may problema ang pagiging Christian natin. 'Di ba? Pero bakit hinahayaan ng Diyos? At ang sagot natin, noong nakaraan, God wanted us to see the ugly effects of sin. And to further develop humility and watchfulness. Bakit? Para makita natin, hindi maganda ang kasalanan, pangit. No? At para ma-encourage tayo na lalo pang maging humble. Na hindi tayo dumepende sa lakas natin, sa talino natin, sa experience natin, at sa katatagan natin. Ang dami na kasing minsan nagsasabi ng ganyan matatag siya hindi ako matutokso, hindi ako magaganito, hindi ako magaganyan. Ayun, nahulog. Hindi ba? So, I think I mentioned this sometimes in the past. Nung araw, yung CGM, alam niyo yung CGM, Philippines, meron yan sila dati na kung tawagin ay ministry, yung tinatawag na parang parola ministry nila. Yung parola ministry nila, no, pumupunta yung mga trained disciple nila sa mga bar, no, para mag-evangelize. So ang gagawin nila, magti-table sila ng mga babae o kung sino man. Pero ang trabaho, to share the gospel. Gagawa sila ng parang bridge yun kasi they want to reach out. Yung mga nandoon sa mga beer house. Well, ang ganda sana ng motive, pero palagay ko, they are putting themselves into a dangerous place. And then what happened? Nahulog yung mga disciples. Na hindi nila nakayanan, nahulog sila sa kasalanan. At hindi na naging successful yung ministry ng CGM na yun. Nasira sila ron. Bakit? Dahil doon. Naintindihan natin, makita natin yung maging humble. Na we have no power on our own. No? Aside from depending on the work of the Holy Spirit or the strength and power of the Holy Spirit in our lives. So, we have to be watchful at all times. Okay? And in relation to sin of unbelievers, ito yung pag-usapan natin ngayon. In relation to sin of unbelievers. So, sa paragraph 6, yan ang tatalakayin naman. God's providence in relation to sin of unbelievers. Basahin natin muna sa English, tapos sa Tagalog. God as the righteous judge sometimes blinds and hardens wicked and ungodly people because of their sins. He withholds His grace from them by which they could have been enlightened in their understanding and had their hearts renewed. Not only that, but sometimes He also takes away the gifts they already had and exposes them to situations that their corrupt natures turn into opportunities for sin. Moreover, He gives them over to their own lust, the temptations of the world and the power of Satan, so that they may harden themselves in response to the same influences that God uses to soften others. Tagalog, basahin natin para mas malinaw. In fact, yung ginamit ko ngayong translation, modern translation ng 1689, para mas madaling intindihin. Kasi yung mga na ilalagay ko medyo mahihirap parang King James yung yung kanyang wording. Sabi rito, ang Diyos na matuwid na hukom ay may ibang pakikitungo sa mga masama at di makadiyos na tao. Ginagantihan niya sila sa pagkabulag at katigasan ng puso dahil sa kanilang kasalanan. Hindi niya pinagkakaloob sa kanila ang biyaya na maaaring magbigay liwanag sa kanilang isip at gumawa sa kanilang puso. At may pagkakataon din na kanyang binabawi ang kaloob na ibinibigay sa kanila. Gayon din, inilalagay sila ng Diyos sa isang kalagayan na pumupukaw sa kanilang puso na magkasala.
Sa makatwid bagay kanyang iniiwan sila sa kanilang sariling kabulukan, sa mga tukso sa sanlibutan at sa kapangyarihan ni Satanas, na nagbubunga ng kanilang pagmamatigas sa pamamagitan ng paggamit ng mga mismong kasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa pagpapalambot ng mga puso ng mga iba. Now dito, yung providensya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay pansin doon sa kalalagayan ng mga hinirang ng Diyos, kundi sa kalalagayan ng mga taong hindi napabilang sa pamilya o mga hinirang ng Diyos. O kung tawagin natin sa theology ay reprobate o mga taong hinayaan na ng Diyos sa kanilang kasalanan. So the issue here is, can a loving God actually harden people in their sin? Ang isa bang Diyos na mabait, isang Diyos na mapagmahal, ay pwede niyang pagmamatigasin ang puso ng iba sa kanilang kasalanan? Now, dito sa paragraph na ito, sinagot yan. Oo, no? Pwede rin mangyari yon. May mga pagkakataon na dahil sa katigasan ng puso ng taong yan, dahil sa pagmamahal niya sa kasalanan, hinahayaan na siya ng Diyos na magpatuloy sa kanilang kasalanan tungo sa kanyang kapahamakan. At inaalis niya yung biyaya at kaloob na sana ay pwedeng magamit para magbigay ng liwanag sa kanya. Ini-expose niya pa nga sila sa iba't ibang mga bagay na mali at lalo pa silang nagugumon doon sa kanilang kasalanan. He does this because of their former sin. And it results in their being further hardened in their sin. Now, in simple term, brethren, ganito ang punto ko. When we say God's providence in relation to the sin of unbelievers, God removes. Now, hindi ko sinasabi lahat ng unbelievers kasi once upon a time, unbelievers din tayo. Diba? God removes His influence for the wicked to repent of their sins. Now, yan, mali. Gusto kong liwanagin yan. Kasi, minsan ang tingin ng iba, teka muna, meron tayong bahagi sa kaligtasan natin. Ano magiging bahagi natin sa kaligtasan natin kung tayo patay sa kasalanan? No? Meron bang bahagi ang taong patay sa mga bagay na may kinalaman sa aksyon? Wala. 'Di ba? So, ang isang taong patay physically cannot perform any physical action. Ang isang taong patay spiritually cannot perform any spiritual action. That's clear in the Bible. No? Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, tayo ay mga patay dahil sa ating mga pagkakasala. So, ang ibig sabihin, meron tayong inability. No? Maaring nakakaintindi tayo ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos, pero hindi natin kayang lumapit sa Diyos on our own. Bakit? Ang isang taong makasalanan ay lumalayo yan sa mga bagay na banal. Tulad ng isang kriminal na lumalayo yan, saan? Sa mga bagay na may kinalaman sa huhuli sa kanya, mga pulis o batas, di ba? Kung ikaw, isang kriminal na nagtatago, sigurado ko, pag may nakita kang dumaang patrol dyan, nandito ka sa loob ng nandiyan ka sa labas, baka pumasok ka rito sa loob para magtago. Di ba? Ganun lang naman yan. As simple as that. At John 6:44, no one can come to me unless the Father draws them to me. So yan, malinaw yung mga talata at marami pang iba. So, bakit ang isang tao nanampalataya? Bakit siya nanampalataya? Sapagkat pinagkalooban siya ng pananampalataya. Binigyan siya ng buhay ng Diyos. Binigyan siya ng liwanag ng Diyos. At naintindihan niya yung pagiging makasalanan niya at nanampalataya siya. So yung ibig sabihin, nung nanampalataya siya, hindi ito dahil galing sa kanyang sariling kakayanan o bahagi niya ito, kundi ito ay performance niya doon sa bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kung hindi siya binigyan ng pananampalataya, hindi siya mananampalataya. Kung hindi siya pinagkalooban ng kakayanang magsisi, hindi siya magsisisi. Tama ba yon? So, lumalabas na ang kaligtasan galing lahat sa Diyos. Mula doon sa pagpaplano, mula doon sa pagsasagawa nito, sa batayan nito, at maging doon sa tugon o doon sa naging response natin, bigay rin ng Diyos yun sa atin. No? So, kaya nga ang papuri lahat sa Diyos. Wala tayong ambag. No? Kung ang tao may ambag sa kaligtasan, meron siyang pwedeng ipagmalaki. Tama?
Pag sinabi mo, may bahagi ako dyan, di pwede ba mo? Di ba, ganun lang naman yan eh. Pagka ikaw, sa anumang bagay, kapag may bahagi ka, meron kang karapatan. No? Tama ba yun? Ha? Di ba sa investment, may bahagi ka dyan. Di may karapatan ka dyan. Kung gaano kalaki yung bahagi mo, doon din kalaki ang karapatan na meron ka. Kung mas malaki ang investment mo, baka ikaw pa ang magpatakbo ng kumpanya. Tama ba yun? Di ba? Di ba nakikita niyo yung mga, like, halimbawa, San Miguel Corporation. May mga maraming investor yan na nandyan sa loob. Marami silang shares of stocks. Kung sino may pinakamalaking shares, siya ang merong kakayanan at ibibigay sa kanya yung kapangyarihan para sa operations ng company. Di ba? Noong araw, si Soriano, ngayon sino ba ito? Yung, si Ang, no? Yeah. Puro mga mga inchik. So yan, si Ang. Pero hindi lang siya ang may share ng stocks. Meron pa, marami yan nasa loob noon. Kaya nga, pag nandiyan ka, same also is true. Kung ang kaligtasan may bahagi ka, meron ka may pagmamalaki sa Diyos. Ngayon ba? Hindi. Pero wala tayong bahagi, wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Kundi tayo magpapasalamat lang sa Kanya, magpupuri sa Kanya. Tama ba yon? Ngayon, punta tayo rito. Ba't ba ako napunta ron? Ngayon, kaya nga, bakit nanampalataya ang isang tao? Dahil may impluwensya ang Diyos sa kanya. No? Halimbawa, binibigyan ko ng diin lagi ito, maging yung makapakinig ka ng ebanghelyo, hindi karapatan yon, biyaya yon. Kaya pagka sinabi mo, paano nga yung mga nasa bundok, yung mga nandoon sa liblib na lugar na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, no? Hindi, lahat tayo, walang karapatang makapakinig. Kung hindi sila nakapakinig, hindi dahil nagkulang ang Diyos sa kanila. Makasalanan din sila. Kung hindi sila makapakinig, no? Sila ay parurusahan ng Diyos batay sa kanilang kalalagayan bilang makasalanan na hindi nakapakinig. Tama? Kung tayo nakapakinig, nagkaroon ng opportunity, makadalo sa Bible study, maka-attend sa ganitong klase ng service, makapakinig ng mga sermons, makapagbasa ng Bible, makapagbasa ng mga pulyeto, yan ay biyaya na hindi naibigay sa. Kaya nga kung naintindihan mo ito, magpapasalamat ka sa Diyos. Tama ba? Kasi, sino ka? Bakit hindi, sino ka para magkaroon ng ganitong klase ng biyaya? Ngayon, kung ikaw, marami ka nang natatanggap na pagkakataon para marinig mo ang ebanghelyo pero binabaliwala mo. Minsan ang gagawin ng Diyos, aalisin niya na yung impluwensya sa'yo para hindi ka na magsisi pa at manampalataya sa Kanya. So, the idea is very offensive, no, sa iba, sa human pride. Its offensiveness, however, doesn't make it any less true. The key passage in this regard is Romans 1. Ano? Marami akong talata na babasahin, pero siguro, unang-una, gusto ko unang bigyan natin ng pansin yung sa Romans 1. Sasummarize lang natin ng mabilis, and then we will go to other passages. No, doon sa Romans chapter 1, unang-una na makikita natin doon makikita natin yung stages ng pag-alis ng Diyos ng kanyang impluensya sa isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan. Unang-una, they are abandoned to their uncleanness. Ito yung verse. Romans 1 verse 24. Therefore, God gave them up. Tingnan niyo yung salita na ginamit. Parang sumuko na ang Diyos eh. God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. So, sige. Pinabayaan na sila ng Diyos. To dishonor their bodies, to dishonor, to give in to their heart, to the sinfulness of their heart, to their impurities. No? So they are abandoned to their uncleanness. Not only that, they are abandoned to perversion. Romans 1:26-27. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For the women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up the natural relations with women and were consumed with passion for another.
Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Now, what's the point of that? So may mga tao, lahat tayo may perversion sa puso natin. Ulitin ko all of us, meron tayong mga perversion sa ating pag-iisip, sa ating puso. Iba-ibang level, iba-ibang anyo, iba-ibang forma. No? So, ang perversion niya ay magnasa siya ng mga bagay na pag-aari ng iba. 'Di ba? Perversion 'yan. Meron ka na pero gusto mo pang manguha ng iba. Perversion 'yan. No? Meron ka ng asawa pero gusto mo pang magkaroon ng relasyon sa iba. Nasa isip 'yan ng utak ng tao. Perversion 'yan. O same-sex attractions. That's perversion. Part of the parehong perversion yan. Kasi minsan nakala natin, pagka meron kang same-sex attraction, mas mabigat yung kaysa doon sa, ikaw may asawa ka na, nakikipagrelasyon ka pa sa ibang tao. Pareho lang yun. No? O nagnanasa ka na manguha ng hindi sa'yo. O mandaya pagdating sa pera. No? Katulad ng mga ginagawa ng mga ibang accountant. Diba? Merong debit, may credit, tapos sunod doon, kupit. Diba? Tukso yan sa mga accountant. Tama po ba? Wala akong alam sa inyo. Pero yung iba, andun yun eh. No? Bakit? Andun ka, meron kang pagnanasa na ganyan. No? Nandun sa puso mo yun, yung hangarin na ganyan. At pride. It's also perversion. Kayabangan. It's also a perversion. Same level lang yan. Kaya nga nilalabanan natin yan. Pero kung ayaw mong labanan yan, at gusto mong i-practice lalo pa yan, gusto mong pagbigyan lang, pwede nga mangyari, i-abandon ka na ng Diyos dyan sa perversion na yan at hindi ka na niya hanguin pa. Yan ang ginawa dito. And then, they are abandoned to callous heart. Ano yun? Pag sinabing kalos, manhid na puso. Romans 1:28. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Tingnan mo yung mga salitang yan. God gave them up. So, ibig sabihin, ang Diyos din, ang siyang, nagpapahayag. Sige, gusto mo na. Gawin mo na yan. Alisin ko na yung impluwensya ko sa'yo. Ganun yun mga kapatid. Kaya malaking blessing na, di ba, katulad dito sa church natin, naririnig natin yung mga bagay na masasakit minsan. No? Naririnig natin yung mga bagay na sa tingin natin, parang tinatamaan tayo. No? Ulitin ko hindi ako nagpapatama. Yung salita ng Diyos ay tama. Alam mo, ang salitang tama, tumatama. Di ba? Pero dapat ang pastor hindi nagpapatama. Hayaan niya ang salita ng Diyos ay tumama sapagkat ito'y tama. At ito'y tama, kaya tumatama. Ano ba yan? Pero kasi may mga iba mahilig magpatama. Iniisip niya lagi halimbawa, papatamaan ko tong taong ito. Hindi yon. No? Pagka mahilig ka magpatama, nagtatago ka sa pulpito. Alam mo ba yon? Pagka halimbawa, meron kang gustong tirahin dahil sa pulpito, titirahin mo siya, ibig lang sabihin, nagtatago ka sa pulpito. Hindi mo siya kinakausap ng personal. Kausapin mo siya kung meron kang laban sa kanya. No? Kausapin mo, halimbawa, may problema ka kay Brother Gary. O di, kausapin mo si Gary. No? Huwag mong tirahin sa pulpito. No? Kasi pag tinira mo sa pulpito yan, nagtatago ka sa pulpito. Tama ba yan? Pero, yung salita ng Diyos, tama. At laging tumatama. No? Tama ba yan? Ngayon, pagka hindi ka na tinatamaan, baka may problema ka na. Manhid ka na. Yun tawag doon. Manhid. Pag manhid ka na, ayun ang sinasabi doon sa binasa natin. God abandon you to your callous heart. No? Yung bang takpan mo na lang yung tenga mo lagi. So,
So Paul asserts that this three-stage progressive abandonment to sin is the present manifestation of divine wrath. Now, in the future, God will punish impenitent sinners eternally in hell. No? So sino man ang ganito, hayaan na siya ng Diyos hanggang sa tutungo na talaga siya sa kapahamakang walang hanggan. Now, in this life, however, yung wrath ng Panginoon ay nagmamanifest by giving them over to the power and bondage of their sin. So there is progression of wickedness and sinfulness. So merong progress yan. Now, hindi naman isang beses lang naging ganito ka. No, hindi, may progress yan, mga kapatid. Kung halimbawa, tinamaan ka doon sa sinabi at nakita mo sa Bible, pero binabaliwala mo, sumunod, tinamaan ka na naman, binabaliwala mo, hanggang sa dumating yung time, tumitigas na yung kalooban mo. No? Nagiging baliwala na ang lahat. Nagiging manhid ka na. Yun ang nakakatakot. Yun yung sinasabi, they are abandoned to callous heart. So, dapat kung tayo ay kinakausap ng Diyos, makinig tayo. Kung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, wag nating baliwalain ito. Huwag nating hayaan na ang ating sariling gusto ang siyang manaig. Sapagkat yung sarili nating gusto, madalas, ang nagdadala sa atin, sa ating kapahamakan. Okay? So, yun po. At yun ang nangyari. Makikita natin, maraming example sa Bible niyan. Ano? Pag sinabi nating God removes influence to the wicked to repent their sins, now, we are not talking here of some innocent people whom God is punishing. But these are criminals and rebels against the Lord of heaven and earth. No, these are yung mga taong tahasan talaga na talagang nagpapakita ng kanilang disgusto sa Diyos. Halimbawa, malinaw sa Bible, 'di ba? Sinabi, at pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. No? Hindi naman sinabi at pinitigas ni Paraon ang puso niya sa Diyos. Hindi. At pinitigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Anong ibig sabihin? Inalis ng Diyos yung impluensya niya kay Paraon para makita ni Paraon ang kaitiman ng kanyang kasalanan. At magsisi siya roon. Nakita niyo pa kung gaano naging matigas si Paraon. Sasabihin niya, sige, alis na kayo. Mamaya magbabago isip niya. No? Yung pinakahuli na nga, pinakamatindi, nung namatay na yung kanyang panganay na anak, namatay na. 'Di ba? Yun ang magiging tagasunod niya, magiging susunod sa kanyang trono, namatay. 'Di ba? Doon na talaga siya natauhan. Saglit lang. No, pinayagan niya yung mga Israelita. Sige, alis na kayo. Pagdating doon, nagbago na naman ang isip niya, pinahabol na naman niya. Ayun, nalunod yung kanyang mga sundalo doon sa dagat na pula. So 'yan. Pwede ring sabihin natin katulad ni Herodes. Di ba, ng panahon ni Jesus Christ at saka ni John the Baptist, merong hari noon sa Jude na ang pangalan si Herodes. No? Itong si Herodes, meron siyang inasawa niya, yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Ang pangalan ng asawa ng kapatid niya, si Herodias. Itong si John the Baptist, napakatapang na preacher. Doon mismo sa harapan ni Herodes, nangangaral siya At sinasabi, masama yung ginagawa mo. Yung asawa ng kapatid mo. No? Alam mo naman ang hari, lahat ng gusto niya masusunod, no? Kaso mayroong preacher na naroroon, nangangaral sa kanya. At alam nyo, dahil doon, imbis na siya magsisi, pero, di ba, nabasa natin noong nakaraan, nag-i-enjoy si Herodes sa pangangaral ni John the Baptist. Nag-i-enjoy siya, pero ayaw niyang sundin. Pwede pala yun. Ang ganda naman nung sinasabi doon sa pulpito. Pero, gagawin ko ba yun? That's another story. Di ba? Ganun na. Diba? Do you agree with what the preacher said this morning? Oh, yes, of course, 100%. Will you be, following it? That's another story. Di ba? So, katulad ni naalala nyo si Herodes, noong malaman niya na yung hari daw ng Hudyo ipapanganak, pinapatay niya lahat ng mga bata. Di ba? O si Governor Felix, Acts 24 verse 22, natandaan niyo yun? Si Governor Felix, di ba nakikinig siya lagi?
kay Paul. At sabi, pag binasa nyo, pag sabi niya, nag-i-enjoy siya eh. Si Governor Felix sa pakikinig kay Paul. No? At sabi sa Acts 24:22, he had an accurate knowledge about the way. He had an accurate knowledge about the way. Alam niya kung sino yung grupo nung the way. Kasi nung araw, yung mga apostles, ang tawag sa kanila, doon sa kanilang samahan, the way. Nagtuturo ng the way. Sino yun? Si Jesus Christ is the only way. No? Para ang isang tao makarating sa Ama. So, ang tawag sa kanila ay the way. No? Ayun. Sabi doon sa Acts 24, he had an accurate knowledge. Governor Felix had an accurate knowledge about the way. And he enjoyed listening to Paul. But when Paul preached about righteousness, self-control, anong ginawa niya? Hinayaan niya si Paul nandoon sa loob ng bilangguan. Nanatili siya doon ng 2 taon. No? Alam niya tama yung sinasabi ni Pablo. Pero wala siyang ginagawa. Hinayaan niya makulong. At nag-iintay rin siya sana. Baka naman mag-bribe, no? Magbigay ng pera. Walang binibigay na pera sa kanya. Kawawa naman si Paul andoon sa loob ng bilangguan, 2 taon na hanggang sa meron naman pumalit kay Felix. Or pwede natin sabihin, maaaring ito ay tulad ni Nero, di ba? Si Emperor Nero, as we all know in the extra-biblical literature, si Nero daw, nung pinasusunog niya yung kanyang kaharian, yung kanyang city, nag-i-enjoy sa pagtugtog ng kanyang flauta, no? Ng kanyang harp, I mean. So, you see? Or maybe Hitler, who executed 6 million Jews. Or Stalin, the butcher of Europe. Or many others, in many ways and in many forms. Other texts also teach the truth of divine hardening. Now, let me share to you some verses. Ang dami, kaya lang, we have, mauubos lang, oras lang natin dito no? So, Psalms 81:11-12, sabi rito, but my people did not listen to my voice. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsels. O, kita nyo? O, yung mga taong ito, ayaw nila makinig. O, sige, I give them over to follow their own counsels. Ibig sabihin nun, hahayaan na ng Diyos na mapahamak sila. Matthew 13:12-13, for to the one who has, more will be given, and he will have an abundance, but from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Now, ang context nito, nung si Jesus Christ nagsasalita ng parable, nagtanong yung mga alagad niya, Panginoon, ba't nagsasalita ka sa pamamagitan ng talinhaga? Sabi ng Panginoon, kaya ako nagsasalita ng talinhaga para maintindihan ninyo. At para dito sa mga taong ito, lalo nilang hindi maintindihan. Makita nyo? So may mga tao na gusto niya, talinhaga gagamitin ko para makuha ninyo. Pero talinhaga rin ang gagamitin ko para hindi nila maintindihan. Sapagkat, itong mga taong to referring to the Pharisees, no? And the scribes. Meron na sila, kukunin ko pa kung anong meron sa kanila. Yun ang nakakatakot. Mga kapatid, no? Tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos lagi. Huwag nating baliwalain. Baka dumating yung time, yung mga nakatanim sa utak natin at nasa puso natin, bagang alisin na rin ng Diyos yan at mapahamak na tayo ng lubusan. Okay? Romans 9:18. So then, He has mercy on whomever He wills. Tingnan niyo yun. He hardens whomever He wills. See? That's Bible. Romans 11:7-8. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor. Hindi, no? Eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. So bakit ang ilan sa mga kababayan ni Pablo, hanggang ngayon, hindi nananampalataya? Imagine mo mga Israelita na ito, na lumaki sila
na meron silang batas ni Moises. Bakit? Sabi ang paliwanag ni Pablo, sapagkat God hardened them. Binigay ng Panginoon sa kanilang spirit of stupor. Ano ba yung stupor? Sa Tagalog. Ha? O, sige, tingin. Sa Google. Tagalog. Yung magandang pagkakatagalog ng stupor. Ano? Ha? Pagkatulala. Ayun daw ang Tagalog, no? Ang sabihin kasi, ang idea ng stupor, manhid, no? Manhid. Doon sa Tagalog na nakita niya sa tulala. Tulala, medyo parang no? Walang naintindihan, ibig sabihin nun. At ang sabi, God gave them stupor or eyes. Meron silang mata, hindi nila nakikita. Tenga na hindi nakakadinig. Down to this very day. 2 Thessalonians 2:10-12. And with all wicked deception, ito yung gagawin daw ng Antichrist, no? Ni Satan sa pamamagitan ng Antichrist. And with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore God sends them a strong delusion, so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in righteousness. Imagine that, no? Yung Diyos ng pag-ibig, yung Diyos na mabait, nagbigay daw ng strong delusion. Ano may salitang strong delusion? Kalituhan. Nilito ng Diyos ang mga utak nila kasi para lalo nilang hindi maintindihan ng katotohanan dahil ang puso nila talaga noon pa ay hindi nagmamahal sa katotohanan at hindi nakikinig, no, sa mga bagay na ito, kaya hindi sila naligtas. So, yan ang punto natin. Mayroon ilan na talagang pinatigas na ng Diyos, malinaw, na salagay patungo na sila sa kapahamakan. At yan ang isang turo ng Bible na maaaring masakit sa isip, no? Parang it is against our logical thinking and pride sometimes, but it is what the Bible says. The point is, it is being written for us as a warning, not just to be hearers, but doers of the word. And then, let's go to the last part of God's providence. And here in the paragraph 7, God's providence in preserving His church. God's providence in preserving His church. Let's read that in English again. Sabi rito, the providence of God in a general way includes all creatures, but in a special way, it takes care of His church and arranges all things to its good. Sa Tagalog, ang pagkabuuang providensya ng Diyos, medyo mahirap yung pagkakatagalog, medyo kasi yung salitang medyo iba na. Ay sumasaklaw sa lahat na nilikha. Ngunit, ang namumukod tanging paraang ito ay ginagawa sa pag-iingat ng kanyang iglesia. Ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan para sa ikabubuti ng iglesia. So, what's the point of that statement? Ang point niya na ito. The special focus of God's providential care and attention is His people, the church. So, we studied that providence in general. God is in control of every events, of all circumstances. God's providence extends to the very sin that people are doing, and even to the sins of unbelievers, and even to the hardening of the hearts of others. But remember this, the special focus of God's providential care is to His church, sa kanyang mga tao. Ibig sabihin, ang talagang makikinabang ng husto sa providensya ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ang kanyang mga mananampalataya. No? Isaiah chapter 43 verses 3-5. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba
in exchange for you, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your offspring from the east and from the west. I will gather you. This is in reference to what? The people of God. The new Israel of God. Remember, when Isaiah prophesied these things, wala na yung hati na yung Israel ng panahon na yan. No? Judah na lang ang natitira. At marami pa sa Judah, mga masasama din. No? At si Isaiah ay nabuhay sa panahon na ang Judah ay unti-unti na nagugumon sa idolatry. No? So, matatandaan, pagkatapos ni Hezekiah, nilagyan ito ng mga magagaling na hari, sumunod na mga hari, puro masasama na sila Jehoiachin, Jehoiakim, Sedekiah, at marami pang iba, na nagdala sa kanila sa idolatrous practices. So, yung sinasabi rito, it's a prophetical statement to the new Israel of God. Ang bayan ng Diyos. Mahal ko kayo. You know, ginamit ko yung iba para sa ikabubuti ninyo. Sinakripisyo ko yung ibang buhay para sa inyo. Yung sinasabi niya. I give Egypt as your ransom. Cush and Seba in exchange for you, because you are precious in my eyes. In Ephesians 3:10 and 21, sabi doon, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. And then, to Him be glory in the church. Sabi niya, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. The point is, the church is the object of God's special care. No? God is the shield to those who walk uprightly, and He preserves the way of His saints. So lahat ng bagay nasa ilalim ng pagkontrol ng Diyos, maging yung, sabi ko nga kanina, nag-extend sa lahat ng bagay, but yung pinakapakinabang ay napupunta sa iglesia. Proverbs 2:7-8, marami pang verses. Pero let me just quote Sam Waldron in his a modern exposition of 1689 London Baptist Confessions of Faith. Sabi doon, who, if anyone enjoys God's special cares, who enjoys God's special cares? Is it the famous? Is it the great, the political leaders, the Jews? No, it is the church. This is an often veiled but very comforting fact. Where is the focal point of God's providence in the world? Is it Jerusalem, where the temple was? Is it Rome, at the Vatican? Is it the Mecca? No. It is where we, the church, are. Do not imbibe a secular mentality as to what is important in life. It is for the sake of the church that everything in life happens. Wow. It is for the sake of the church that everything in life happens. That's a very good statement, no, from Pastor Samuel Waldron. No? So lahat ng nangyayari, yung giyera sa Ukraine, it is for the good of the church. Di ko alam paano, but it is for the good of the church. You see, nung nangyayari sa Ukraine, yung mga Christians doon sa paligid, di ba? Nag-extend sila ng kanilang benevolence doon sa mga refugees. It is for the good of the church. Yung giyera sa yung communist China, it is for the good of the church. Yes. Nakita nyo? Pinakita pa rin na sa kabila ng ang China ay communist country. Milyon-milyon ng mga Christians nandoon. Nakatago. Pinreserve ng Panginoon. Nakita yung kadalisayan nila sa kabila ng kanilang persecution. Kita nyo? Lahat na nangyayari. O kahit na calamities man yan, kahit na mga natural calamities, it is all for the good of the church. Do not imbibe a secular mentality as to what is important in life. It is for the sake of the church that everything in life happens. So, for our lessons, practical implication of divine providence first, God is great in all circumstances.
Nothing lies outside His control. Lahat ay nasa control ng ating Panginoon. Pangalawa, God is good even in sufferings. Even when we are sufferings, we must remember that all that God does is good and right. No? So, may sufferings ka ngayon, kung Christian ka, pinayagan ng Diyos yan dahil gusto niya. At makakabuti yan sa iyo. Makakabuti ba to pastor, yung walang-wala kami ngayon? Ha? Makakabuti yan sa iyo. Hindi ko lang alam paano. Siguro para lalo kang dumepende sa Kanya at hindi sa saan? Sa kakayanan mo, sa trabaho mo. Ha? Oh, may sakit ako. Makakabuti ba yun sa akin? Oo. Kasama yan sa plano ng Panginoon. Ha? Lahat. Naging sufferings natin. Namatay yung mga Christians dahil sa persecutions. Makakabuti ba yan? Makakabuti yan. Para sa iyo. Hindi man natin naintindihan lahat, pero yan ang katotohanan. There is an urgent need to repent when we sin. So, as I said kanina, no? May pinapayagan ng Diyos minsan mga Kristiyano magkasala pa rin. Pero responsible ka sa kasalanan mo. Ha? Responsible ka. Kaya pag alam mo kasalanan na yan, magsisi ka. Tumalikod ka kagad. Bumalik ka kagad sa Panginoon. No? Huwag mong patigasin ang puso mo. Baka yan ang magiging daan ng kapahamakan mo. Pinayagan niya. Bakit? Para makita mo ang kapangitan ng kasalanan. Para maging humble ka at hindi umasa sa sarili mong lakas. And then, joyful confidence that God will never forsake us. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari, nasa kamay lagi tayo ng Diyos. We are always in the hands, safe hands of God. And then, last but not the least, God deserves our joyful worship. The issue of God's providence for the Christians will always lead to what? Benedictions, doxology, praise, and worship. Okay, tapos na ako. Okay, so ulitin ko mga kapatid, next Sunday, magbe-break tayo sa 1689 Confessions at babalik tayo sa first Sunday. So ituturo naman yung fall, pero sa Sunday yung pong magtuturo sa atin si Dr. Jerry Balacqua. Ang topic niya ay may kinalaman sa Bible and health, no? So para may kinalaman sa So sana maaga tayong dumating para kinakailangan tayo magtanong sa kanya, magtanong tayo sapagkat meron siyang, syempre binigyan siya ng ng skills, ang knowledge about that. Okay, meron kayong gustong itanong? Mga 1 or 2 questions or comment, mga kapatid? Comment, questions? Any comment? Reaction. No violent reaction, siyempre, ha? Wala na? Yes, kuya. Hindi. Kasi make sure natin find talaga yung debate is chapter first or walang pakialam mo din tumapalad tayo yes, appreciate this in the church based on the blessing of God. Thank you very much, Kuya Steve, sa point na yan, yung totoo po yun, pagdating ang ibig sabihin nun ay we have to
put it in the right perspective, God is not the author of sin. Remember that. Ha? Yung salitang God hardens the heart. God is hardening the hearts of His people, of Israel, at marami pa. It means God is removing His influence para yung taong yan magsisi. Alam nyo, lahat po tayo, kaya tayo nagsisi ng kasalanan natin, kaya tayo nanampalataya, kaya tayo nakaunawa ng mga bagay-bagay patungkol sa Kanya at ito niyakap natin. Ito'y dahil sa impluensya ng Diyos. Kung wala yung Kanyang influencing power, no? Wala. No? Kumbaga, kung iaalisin ng Diyos yung hangin, mamamatay tayo. Kung aalisin ng Diyos yung energy galing sa araw, patay tayo yung lahat. Tama ba yan? So, kaya nga nandito tayo sa earth eh. Dito sa earth, lahat ng yung energy na kayang ibigay ng araw, pwedeng pakinabangan para mabuhay tayo. Tingnan niyo, walang nakatira sa Mars. No? Wala nakatira sa pangalan nito sa bakit? No? Sapagkat hindi na naaabot ng energy ng araw yung lugar nila eh. No? At pangalawa, so yung lamig nila hindi kaya ng katawan ng tao. Tingnan niyo, di ba? Wala nakatira sa Venus kahit na ang Venus ang ibig sabihin ay beautiful. Ayan. Pero walang nakatira ron. Dito lang. Pag inalis ng Diyos ang kanyang energy, ang kanyang hangin, ang kanyang influence sa isang bagay, mamamatay yan. Na? Parang ganito yan. Pagka yung batang ipinanganak ng nanay niya, iniwan lang sa isang lugar, mamamatay yan. Saglit lang mamamatay yan. No? Na hindi makakadede, hindi siya makakaanom ng gatas, mamamatay yan. So parang ganun. Pag inalis ng Diyos ang influensya niya sa isang tao, yung taong yan maaring matalino, no? Yung taong yan maaring paham ang utak, maaring marami siyang maiko-contribute sa lipunan natin pagdating sa technology o sa anumang bagay. Pero dahil hindi ibinigay sa kanya yung influence na maintindihan niya yung gospel, wala. Yun lang yun. So, salamat sa Diyos sapagkat nakakapakinig tayo. Na? Kung hindi ka nakapakinig, yun din yung sinasabi ko, maaring hindi ibinigay sa iyo ng Diyos ang biyaya ng kanyang kaligtasan. Sige. Wala na? Sige. Pag-break tayo saglit mga kapatid at maghanda para sa ating service.